Vice President Sara Duterte. Donot usab din nga pipila ka mga aligasyon ang gibato ngadto na kaniya. Unsa man kaya nga mga panglantaw bahin ini atong nga makauban karon na nasa pikas linya Representative Antonio Tinio, sir. Magandang gabi po sa inyo. Welcome dito po sa Bombo Radio Butuan. Hi, magandang gabi po, Bombo Steve, at magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Yeah, maraming salamat po, Representative, no, sa oras na ibinigay po ninyo sa amin dito sa Bombo Radio Butuan. Unang-una po, sir, nais lang po sana naming kuhaan kayo ng opinion hinggil po, no, sa palapit no, na impeachment trial, lalo na po kay VP Sara, sir. Well, mukhang magtutuloy-tuloy na, no? Nag-special session ng isang araw, kaya na resolved na yung usapin ng Senate presidency. So, wala nang pag-question. At si Senator Gatchalian na nga, yung Senate President. Tapos, nag-electa rin yung Senado ng mga officers nila. So, importante yan dahil nga may banta noon na baka maabala o maantala yung pagdaos ng impeachment trial dahil may dispute kaugnay sa leadership ng Senate. So, na-resolve na yun. Ngayon, kahapon ay nag-start na yung pre-trial conference ng prosecution at defense no, sa Senado. So, importanteng preparatory step ito para magkaroon ng maayos na daloy ng hearing. So, dito, dilatag ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Yung defense team, yun yung mga lawyers, private defense lawyers, na kumakatawan o nagre-represent kay Vice President Sara Duterte. Of course, yung prosecution, yun yung House panel of prosecutors kasama yung mga private prosecutors. So, nilatag na yung mga ebidensya na ipepresenta, yung mga witnesses, at yung pagkakahanay-hanay ng mga artikulo ng impeachment na didinigin. No? So, in other words, mukhang nagtutuloy-tuloy na ang proseso at pakaasa tayo na magsisimula na sa July yung trial proper. Pero sa tingin po natin, sir, sino po kaya ang magsilbing presiding judge nito? Well, I think nag-adapt ang Senate ng rule na hindi automatically yung Senate President ang magpe-preside. No? So, it will be up to their majority kung sino ang pipiliin nilang Senate President. May mga lumulutang na pangalan like si Senator Chis Escudero, pero siguro mainam, di natin pangunahan yun. Ano? Yeah. Sir, dito po tayo sa usapin kasi meron pong mga suwestyon na ang mga senador no, na hindi sasali no, doon po sa gagawing trials, hindi pwedeng makabuto. So, ibig po sabihin, sir, from 24, ngayon, 22 na lang sila. Kasi wala na po Senator Bato at saka Senator Jinggoy at ang 2/3 po no, ng 24 ay 16. Pero parang gusto ata, sir, gawin ng 14 to 15. Ano po ang reaksyon ninyo hinggil dito, sir? I think merong ganung pagtingin na sinasabi nila na i-apply yung Avellino ruling sa impeachment trial. Ibig sabihin, yung bilang yung total na bilang ng Senado ay ibabatay lang doon sa mga aktual na makakadalo. Yeah. No, for example, halimbawa si Senator Jinggoy dahil suspended, di makaparticipate, hindi na siya bibilangin. Si Senator Bato na nagtatago, hindi na rin bibilangin. So, instead of 24, magiging 22. Yeah. Yung total, yung number
Tapos yung two-thirds to convict ay babatay doon. So merong ganung ah, pagtingin. Mm. I think si Congresswoman Luistro, yung head ng prosecution panel, ang nag-float ng ganung idea. Mm. Pero meron din namang ibang pagtingin. Kumbaga, opinion nyo ni Congresswoman Luistro, pero meron din namang ibang pagtingin na, well, para walang question, Mm. para hindi na ma-question ito, no? Kasi posibleng pag ginawa 'yon, tatakbo na naman 'yan, itatakbo 'yan sa Supreme Court, di Oo, ba? oo. So para walang maging question ay 24 pa rin dapat yung base figure kumbaga. At yung two-thirds na kailangan to convict will be 16. Mm. So, hindi ko alam kung ano ang gagawin ng Senate Impeachment Court, no? It's up to them to decide. Pero ako personally tingin ko para walang maging issue ay wag galawin yung 24, Yeah. di ba? Mm. Pero sa tingin po natin, sir, lalo na po dito sa kampo po no, ng prosecution, sa tingin po natin, sapat po ba ang mga ebidensya at saka sa mga witnesses sa kanila pong kampo? Yes, no. Yung prosecution at saka yung House na bumoto para mag-impeach kay Vice President Sara Duterte na umabot ng 256 votes in total. Kaya sila bumoto ng ganun dahil may paniwala na may malakas na ebidensya, no, para ma-convict, ma-impeach at pa-convict si Vice President Sara Duterte. So I think kung ganun ay dapat hindi dapat katakutan yung two-thirds na number. Yun ang tinatakda ng konstitusyon. So dapat yun ang abutin na numero, no? Kailangan makakuha ng at least 16 votes para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung malakas ang ebidensya, kung maganda ang magiging pag-present nito sa trial at magiging kapani-paniwala para sa publiko, para sa ating lahat, di dapat walang problema na makuha yung two-thirds vote na yon. Pero sir, based on our experience diyan po sa Congress, kung halimbawa kung magtuloy na tuloy no itong impeachment trial kay VP Sara, posibleng kilan po kaya ang desisyon nito? Makaya po ba sir kung by this year 2026 ang magiging resulta po? Definitely, I think kakayanin yon at at least sa panig ng House, ang intindi ko ay wala namang kagustuhan na pahabain o patagalin ito. Ang pinakamainam ay magawa ito ng tuloy-tuloy at mabilis na ma-resolve, no? Nang hindi minamadali. Okay, so dahil alam natin, hindi lang naman itong impeachment trial ang kinakaharap na trabaho ng Kongreso at Senado. Parating na yung SONA for 2020 for this year, tapos yung budget for next year isasalang right after that. Yun, pinakamainam na habang may break, kaya nga sisimulan ito ng first week of July para habang wala pang session ay makatuloy-tuloy sa hearing at hopefully sa mga linggong yon ay kung hindi man matapos ay at least yung malaking bahagi nung didinigin ay matapos na. So tingin ko hindi naman tatagal ito at aabot hanggang next year pa. Certainly within this year ay mare-resolve ito. Okay po. So after pre-trial conference, so by July 6, balik uli sila. So posible na po pala sir, no, na medyo malaki-laki na po yung kanilang tatakbuhan doon po sa impeachment trial bago po mag-SONA si PBBM. Tama po kasi ang SONA, if I'm not mistaken, July 28 pa yan. So marami pong may ilang linggo na
pagkakataon para magkaroon na, lalo pa kung araw-arawin yung mga hearing, ay tingin natin hindi naman dapat tumagal ang impeachment trial. Okay. Mabuti na lang po nabanggit ninyo, sir, no, yung suna ng Pangulong Bongbong Marcos, mag-isang buwan na lang po. Posible o ano po kaya, sir, yung expectation natin, no, sa paparating na suna ng presidente, sir? Well, maraming expectations ang mamamayan, ang ating mga kababayan, tayong lahat. Of course, 1-year anniversary ito nung kanyang mahiya naman kayo Yeah. speech, no, na dito unang talagang sumambulat o nalantad yung flood control corruption scandal, no? At sa paglalantad ng lawak at laganap ng corruption scandal na ito ay si Pangulong Marcos Jr. mismo ay dawit na rin, di ba? Tumuro na sa Malacanang mismo ang papel ng Pangulo na siya mismo ay hindi lang may command responsibility sa nangyaring corruption sa unang 3 taon ng kanyang administrasyon, hindi lang command responsibility, kundi meron siyang direct participation at saka direct na pakinabang sa mga flood insertion ng flood control projects. Kaya nga ito yung dahilan kung bakit nag-file tayo ng impeachment complaint against President Marcos na of course alam natin dinismiss yan. No? Pero so in other words, yung SONA ay panahon para husgahan ang si Pangulong Marcos at ang kanyang administrasyon sa nangyari dito sa flood control corruption scandal. Meron bang mga malaking isda na napakulong? No, yung mga mastermind ba nito ay naimbestigahan at mapapakulong ba? Si Pangulong Marcos mismo, no, sinibak niya yung kanyang executive secretary, yung kanyang DBM secretary at ilang mga undersecretary dahil tumuturo na doon, pero siya mismo ay hindi nagpapaliwanag at hindi na imbestigahan. No, so tingin natin ay titimbangin ang Pangulo at ang magiging husga ng marami natin, no, kasama tayo ron, ay kapos na kapos at kailangan pa rin talaga ng buong paglalantad at pagpapanagot sa mga responsable sa flood control corruption. Yeah, ibig po palang sabihin, sir, para sa inyo, kulang na kulang pa po, no, itong nakulong, I think pang 24, no, itong si Senator Jinggoy, dahil sabi niyo po kanina wala pa po, no, yung mga malalaking isda. Well, lalo pa sa anay ng mga politiko, no, ang unang nakulong si former senator, hindi na siya senador, si Senador Bong Revilla, di ba? Tapos yung nakaupo lang na senador na nakulong, ito nga si Senator Jinggoy. Pero alam natin, may mga iba pang mga senador na involved. Tapos sa House, paano yung House? No? Of course, yung isa sa mga susing players dito, si Zaldico, ay umalis ng bansa, di ba? Si former Speaker Romualdez, nandyan lang. No? So far, walang kaso sa kanya. Diba? Samantala, pag sinabi nating budget, of course, ang mga pangunahing may control sa budget ay ang Speaker of the House, ang Senate President, at saka ang Pangulo. Yeah. No? Kaya sila ang, so far, walang nagagalaw dyan. No? Tapos, ang kitang-kita sa away sa Senado, yung parehong faction na nag-aaway doon, no, yung isa yung Cayetane faction and then now ito yung Gatchalian faction, nakita natin na ginagamit lang nila yung issue ng flood control para kampihan o protektahan
o siraan yung mga kakampi at o kaaway, no? So, pagkakampi ng isang faksyon ay iaabsuelto, di ba? Tapos kapag kalaban mo naman, didiinan mo. Yeah. Parang ganun ang nangyayari, no? So, kahit itong Cayetano faction with their 18 Marines, may nilabas sila nung una, tapos pagkakampi, sasabihin, hindi, wala pala, hindi pala kasama to. No? Tapos yung kakampi naman na bumaliktad, biglang sasabihin, yan pala, involved pala yan. Parang gano'n, no? So, lumalabas, parang nagiging negotiable ang accountability, no? Parehong panig, walang interest na talagang tukuyin, pangalanan kung sino yung talagang mga pinaka-responsable at panagutin ito, no? Basta kakampi mo, poprotektahan mo, pagkalaban mo, didiinan mo. Parang gano'n ang nangyayari. Posibleng ito po kaya, sir, ang mangyayari, no? Kasi sabi nga po ng ilan-ilan, pinapangalanan na po kasi itong pangalan ni Senator Joel Villanueva dati, no? Nasa kabilang grupo pa, pero ngayon, nung bumaliktad, sabi nga po ng iba, baka biglang malusaw. No? Itong sinabi ni Ombudsman Remulla na hinog na, pero dahil bumaliktad, baka biglang mawala itong kaso, sir, ni Senator Joel Villanueva. Well, yan nga ang dapat bantayan natin, no? Na ganun nga ba talaga? Sabi ko nga, yung accountability negotiable. No? Kapag kakalabang ka, didiinan ka. Pero pagkakampi, biglang kakalimutan na muna natin. Parang ganun ang nangyayari, no? So, of course, ang tanong ngayon, payag ba tayo dyan? Payag ba tayo sa ganyang kalakaran? No? So, syempre, hindi dapat. No? Kaya nga, kailangan balikan natin yung galit ng taong bayan last year. Diba? Last year, nung may mga rally, mga malalaking pagkilos ng mamamayan nationwide, kaugnay sa flood control, parang medyo nawala yan eh. Diba? Medyo humupa na. Hopefully with the 1-year anniversary of itong mahiya naman kayo speech na ito, ay mabuhay muli yung galit ng mamamayan at yung panawagan natin para singilin lahat ng sangkot. Yung sinasabing ng slogan, lahat ng sangkot dapat managot. Yeah. Salamat po dito, sir. Sa kabilang banda, tayo po, no, sa ACT Teachers, dito po tayo, sir, no, sa epekto ng malakas na lindol, no, na tumama dito po sa Mindanao. Tayo po, sir, sa ACT Teachers, alam na po natin, no, na medyo napakarami-rami po, no, yung mga school buildings na piktuhan at saka sa mga sa mga teachers natin. So now, ano po ang isinisulong natin, sir, o kaya tulong na ipinaabot sa kanila, sir? Well, immediately after nangyari yung earthquake, tumulong na kagad tayo, no, lalo na sa mga constituents natin, yung mga teachers sa iba't ibang bahagi ng Mindanao na naapektuhan, no, including sa Jensan at sa Sarangani, ganun din hanggang basta all over Mindanao, no, ay nag-extend tayo ng direct na tulong. Tapos, yung isang araw ay nag-file naman tayo ng House Resolution para imbestigahan ng Kongreso yung epekto ng matinding lindol sa mga eskwelahan. No? Napakaraming mga eskwelahan ang nasira, no? Daan-daan to, na very serious yung damage, tapos libo yung may iba't ibang level ng damage. At napakaraming mga guro at especially mga estudyante na hindi pa tuloy makabalik sa pag-aaral, no, lalo pa opening of the school year ito. So ang concern natin at ang gusto nating alamin sa DepEd ay ano yung mga hakbang na ginagawa para matiyak na sa kabila ng pinsala ng earthquake ay makapag-aral pa rin, no? Mabigyan pa rin ng quality education ang mga kabataan sa Mindanao.
na apektado nito. So yun yung isa pa, no? Yun yung sa bahagi ng sa legislation ay yan ang isang kagyat na ginawa natin, no? Humihingi tayo sa DepEd ng ulat at updates kung ano yung mga measures na ginagawa nila para matugunan ang epekto ng earthquake sa delivery ng quality education. Okay, sige. With that thought, Representative Antonio Tinio, sir, baka may mensahe po kayo na nais po iparating, no? Lalo na po sa mga nanonood at nakikinig, no? Sa ating talakayan ngayong gabi, sir. Well, maraming salamat po sa pagkakataong ito sa inyong programa at rest assured lang po na patuloy nating binabantayan ang mga issue ng mamamayan, whether ito yung edukasyon at yung kapakanan ng mga guro, estudyante at mga kawani. Gayon din yung pagbabantay sa kaban ng bayan, no? Kaya po nakatutok tayo hindi lang sa impeachment, no, na issue ito ng corruption, no, yung pagwalda sa pondo ng taong bayan, mahigit 600 million pesos in confidential funds ang isa sa mga issue dito. O di kaya dito sa flood control project, hindi po magkabanggayan, no, yung lahat ng anyo ng corruption, whether it's confidential funds or flood control, kailangan panagutin natin dahil yan ay pondo ng taong bayan na dahil sa corruption ay hindi na magamit para sa edukasyon, para sa kalusugan, para sa pabahay, para sa suporta sa agrikultura at iba pa. Okay, so yun po. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Hopefully makabalik tayo sa inyong programa. Thank you. Yeah, salamat po once again. Active sir sa party list, Representative Antonio Tinio, sir. Magandang gabi po. Maraming salamat. Magandang gabi po. Okay. Ang atong kauban mga kigalaan, daw si Representative Antonio Tinio, gikan sa Active sir sa party list. So stand by.